Hello guys, welcome sa channel. Samahan nyo kami sa aming event ngayon kung saan gagamitin namin itong bago naming beam 290, which is the Tuna T290. Galing yan kay Lumos. Okay? So, samahan nyo kami mag-setup. Babalikan ko kayo pag na-setup na namin ito lahat habang nagpo-program si Michael. Unbox natin itong T290 natin na beam 290. Halos ang pakita mo yung height ng tuhod mo. Halos mataas lang ng konti sa tuhod yung kahon. Ganyan lang siya kaliit. Kahit dalawa pwede mong bitbitin sabay yan papunta doon. Sige, patong na yan doon ko na lang kuhanan. Ayan, tabihan mo ulit yung kahon. Pagka ganyan, no, hanggang hita mo lang. Anong height mo? Hindi ko alam, sir. 5'2" siguro si Michael. 5'2" or 5. Ganun lang siya. Tapos yung kahon niya, halos isang dangkal ko lang. Medyo malaki yung palad ko. Tapos dalawang dangkal. May git konti. Ganun lang siya kayang ikarga mag-isa sa sasakyan. Hindi kagaya dati yung beam 260 ko na DJ Star. Hindi kayang ikarga ng isang tao. Sinisipon ako. Okay? Sige, patong mo yung isa doon. May sipon ubo ako pero kailangan natin maghanap buhay. Ganyan siya kaliit. Isa pang nagpalit dito, wala siyang power switch. Ayan yung likod niya. Power in, power out, fuse, DMX out, DMX in. Malaki pa yung palad ko. Yan. Yung taas niya, dalawang dangkal. Tapos yung brand niya na Tuna, naka-engrave, naka-emboss. Hindi siya nakadikit lang. Pati doon sa taas. Yung sticker natin, nandyan na. O, shout out sa mga nabigyan natin ng sticker sa Music Manila. Tapos meron siyang abang na parang halo. Kasi yung ibang mga beam, merong halo, diba? Parang may nakaabang siyang ganun. Yan. Maliit lang siya. Sukatin nyo yung... Medyo malaki yung kamay ko. 5'9" ang height ko. Kaya ganyan ang... Mamaya kasi sukatin nyo yung kamay nyo. Medyo maliit. Lalaki. So average na kamay ng medyo matangkad na tao. Ganyan siya kahaba. Lagpas lang siya ng konti sa kamay ko. Yan. So wala siyang power switch. Sa akin okay lang yun. Kasi pag nakasabit naman yung mga yan, hindi mo na magagamit yung power switch. Lalo na pag mataas yung trusses. Tapos yung display niya ganyan. Meron siyang 4 na pindutan lang. X, check, tapos up and down. Ganun lang. Hindi siya touchscreen. Pero sa akin walang problema yun. Kasi talagang pinakompact siya. Pinaliit yung size. Kaya magbabawas ka talaga ng ibang features. So, yan. Dalawa yan. Ito yung aming stage. Okay. Maganda may dalawa pa dun. Kung may trusses sana na 5 feet dun sa sulok po pwesto. Yun ang pinakamagandang setup niyan. Doon yung boot namin. So, i-setup muna natin and then balikan ko kayo. Etong mga Big Dipper na LP015 maganda talaga pang backdrop ito dahil wash. Pag nakabukas pantay ang liwanag, hindi masakit sa mata. So, nire-recommend ko ito pang backdrop. Magkano na nga isa nito, Michael? 2,000, no? 2,000. Dalawang box minsan 3,750.
Dalawa talaga yan. Pagka in-order mo, dalawa siya sa isang box. Nasa 2,750 sa online Lazada. Okay, so partially set na yung aming mga gamit dyan. Nakatayo na mga speaker. Pang backdrop, meron tayong dalawang Beam 290 mula sa Lumos or Tuna. Galing yan kay Sir Louie. Okay? So, nagpo-program tayo ngayon dito sa harap. Si Michael, gamit niya yung aming bright light na mini pearl. So, ngayon, isa-isahin natin yung yung gobo. Tsaka yung, kung ano ba yung output. Kasi ito yung hinihiling ko sa supplier few months ago bago tayo mag-decide na bumili. Kasi sa mga ibang supplier, hindi natin sila maaabala na totally i-demo ng ganito sa atin isa-isa yung mga gobo, personalities nila, ano, yung race nila. Actually, pati yung bilang ng race na yun, tinatanong ko nung araw, nakapagtanong lang tayo sa isa nating kaibigan sa San Fernando, si Arnel Sanchez. Sabi niya, single niya pag nakabuka ay 8 lang. Sabi ko parang konti. So ayan, 8 nga lang. Kaya maganda kung magsasalang ka ng dalawang Beam 290 na ganyan from Tuna or Lumos, ay 4 kagad. May dalawa dito, may dalawa dun sa mas mataas ng konti. Okay? So syempre, hindi gagana ng ganyan yan pag wala tayong haze machine doon. Mag-ingat lang kayo pag indoor na ganito kasi may mga sprinkler dyan. I-set nyo lang sa pinaka mababang setting tulad yan. Papatayin ko na muna. Baka matrigger yung ano natin. Okay. So pinatay ko muna since gumuhit naman na. Ganun lang. So ano yan, gaganyan. Sa iba kasi sobrang sela na totally ayaw nilang may haze. So hindi naman siya totally usok na galing sa sunog. Kaya hindi yan basta-basta madedetect ni alarm. Okay? So ayan ay kaya lang ang gamit natin mini pearl. So syempre karamihan ng mga viewers natin hindi pa naman naka mini pearl. Mali ko lang ngayon, dapat pala sinalang natin yung show art. Kasi ito medyo may price na ito sa mga nagsisimula, hindi agad ma-afford ito. By the way, ang price nito is 24,000 kung di ako nagkakamali. Makakalimutin kasi ako So anyway, ipakita na namin yung kayang gawin ng beam na ito. Okay? So ulit 290 ito, napakalakas ng ilaw niya. Naka-single siya na 8. Tulad yan, 8 lang yung niya. I-double press mo siya, Michael. At teka, pakita muna natin yung output niya sa likod. Kaya tama-tama yung pwesto ko. Pahabang hall ito, meron tayong shot sa harapan at meron tayong shot sa likod kung anong itsura ng output niya. At tama-tama, wala pang tao dito. Kahit daldal ako ng daldal, madidinig niyo ako ng tahimik, walang ibang tao. So ayan yung output. Tignan niyo naman ang haba ng hall na ito parang nasa 10, 20, 30 meters ang haba nito. 28 or 30 meters ang haba niya. So tignan mo yung output niya sa dulo, solid na solid. Okay? So i-double mo nga. Triple, sir. Ayan. So parang naging yung 8 rays niya kanina naging by 4 or by 3. Ang output niya sa likod, siyempre mas dadami yan. Kalat na kalat. So pag nilagyan mo ng kulay yan, tapos nagdidis kasi ito maraming salamin itong parang chandelier nila, kaya nakadagdag, lalong kumalat yung ilaw. So kaya ang daming ilaw kung saan. So double yan, triple? Triple. So yung double nasaan? Wala yata siyang double. Kapain mo, maliban dyan, dapat meron pa. Ano yan? Balik mo nga. Bilang natin. Ano mo nga, paghiwalayin mo nga para mabilang ko. Ibuka mo, palabas. Sumabay sila. Yung isa. Hindi, tanggalin mo muna. Layo mo muna. Tanggalin ko muna. Oo. Isa lang muna para maigitna mo ng konti. Okay. Iyuko mo konti.
Para siyang ano, araw. May bilog sa gitna, tas may mga paganon siya. So, yeah, I'm not sure kung naka-double siya or naka-triple siya pagka ganyan. Tapos meron siyang zoom in, zoom out syempre para mai ano nyo. Star, sir, eh. Ha? Parang star. Parang start, parang sun na bilog na may rays, di ba? So, next. So, triple yan. Dapat may, dual prism lang yata ito. Oo, sir. So, single yung kanina at saka ganyan. Okay, ngayon, i-single mo, yung diretso lang, tas pakita natin yung mga gobo niya. Steady lang, sir. Oo. Pakita natin yung mga gobo. 1 yan, sir. Oh, next. Ayan. Ito common ito, parang yung dragon sign na ano. Para siyang yung balan. I-single mo lang, isang ano lang siya, hindi siya nakabuka. Yan ang ibig kong sabihin. Itapat mo doon sa dingding. Doon sa gitna ng dingding mo itapat. No, taas tapos kaliwa. Baliktad. Yan, up. Tapos zoom mo para sige pa. Op. Sige pa, sige pa. Sige pa. Pag sino mo siya, sir? Balik mo. Kakapain mo lang yan kung saan siya matalim. Sige pa. Sige pa, sige pa, sige pa. Yan pa, yan pa, yan pa. Zero na yan, sir. Zero na yan. Oh, yan. Teka, ilapitan ko para mas kita sa camera. So, ayan. Tignan ninyo, pantay na pantay. Pula yan, sa camera medyo dilaw siya kasi. Hindi. Okay, next. Ano yan? Next. Kulay green. Tapos, yung ganda ng star, Tignan nyo, gano'n siya kalakas yung intensity ng ilaw niya sa liit niya. Next. Next. Yan ang mga gobo niya. So, ito yung ganitong video na hinihingi ko sa supplier. Kaya lang hindi natin sila maabala, syempre, na i-demo ng ganito isa-isa. Yan, ganyan talaga siya. Hindi talaga siya pantay-pantay. Next. Ayan. Parang maganda yan. Tapos ibuka mo. Sige nga, try mong ibuka. Dadami talaga yung guhit niya pagka ganon. Pero hindi siya kalat masyado. Sige, balik mo sa isang bilog lang. Next. Pero ang ganda niya, Yan, maganda rin yan. Next. Next. Ang dami, may puso. Umiikot kaya yan? Naigaganon? Tingin ko na igaganon yan, Rotate. Tignan nyo, nasa dulo na ako. Ayun, ganun siya kalayo. Ayaw mag-rotate. Sige, palitan mo na lang. Next. Yan, ang ganda, Ikot. Tingin ko pwedeng umikot yan. Parang moving, shaking effect siya, gano'n. Nako. Pasensya na kayo, may ubo ako, pero kailangan nating mag-upload na ng bagong video. Naka-standby yung yung second part ng video ko sa Music Manila. Mamaya may edit ko na yun pagka may time ako. Okay? So yun yung mga gobo niya. Tapos i-solid, isang bilog mo lang, check natin yung mga kulay naman. Kulay. Doon sa isang malaking bilog mo siya i-set. Tapos kulay naman, yan. Tapos kulay naman ang ipakita natin. Pula, berde, azul,
dilaw, lilac, berde, amber, blue. So yun, so, kulay konti lang pero di mo naman kailangan ano yan, medyo may pink siya kanina lumabas ah. Okay. Sige, ibuksan mo pareho. Ay, naka. Tinamaan na naman tayo. Yun yung kagandahan pag haze ang gamit nyo. Tignan nyo yung guhit niya. Oh. Hindi nyo ma-achieve yung diretso na yan pag yung gamit nyo ay fog machine lang. Dapat ano talaga, haze machine. Haba na nito, naka 10 minutes na ako. So, madali nang i-edit ito kasi wala na akong, madali nang mai-upload kasi wala ka na masyadong i-edit. Kaya pag ako nag-vlog ganito na lang, hindi na kailangan yung masyado maraming pabulaklak sa editing. Ano, importante naman dito yung laman mismo nung, yung information mismo nung video. Hopefully next month madagdagan natin ito ng 2 pa. All set na kami. Sabi alas 3 mag-uumpisa pero 3:15 na, wala pang tao. Dito tayo sa booth ko. Ito matagal ko nang di na i-share sa inyo tong booth. Hindi naman nag-iiba to. Sa lahat ng setup namin hindi ito nag-iiba. Maliban na lang kung marami kaming mic. 3 yung nakapatong dito. Minsan 2. Nakikita nyo naman yung naka-rack mount ko na DIY ko na nakalagay dito. Minsan pagka sa mga court ang setup, eto nilalagay ko na dun sa tabi ng speaker sa stage. Pero sa mga ganitong wedding, birthday, dibo, hindi na nagbabago to. Dati yung controller ko nandito lagi. Pero pagkuan kasi naiiwan si Michael mag-isa. Ganito yung pinaka magandang layout. Pinaka gamitan yung sounds. At least kung nakapwesto ka sa gitna, may access ka sa mixer. Tapos sa kanan may access ka sa controller. So ito na yung pinakamadaling layout kung basic set tapos isa lang ang operator ng audio at ng ilaw. Okay? So, yun nga, pagka dati nandito yung ilaw, nandito si Michael, so pag nakaupo ako dito, obligadong ako yung mag-ilaw. Since mas gamay niya tong ilaw, mula noon, inilipat ko na siya dito. So, laging ganyan na yung layout namin. Okay? Tapos sa mga nagpaplanong mag-step up sa digital mixer, itong particular model na to, face out na to, pero may support pa rin tayong antabay ang Forerunner sa support pagdating sa mga parts and repair nito. Pwede pa rin ipadala sa Forerunner Technologies kay Sir Mario Benipayo, no? Maki ito. So very popular itong mixer na ito, although sa iba na mga malalaking sound system hindi na sila gumagamit nito, lalo na dun sa mga nag-cater na ng mga mini concert hanggang sa mga malalaking concert. Pero since ako, ito ang mga forte namin talaga, wedding, debut, birthday, reunion, tapos mga fiestahan sa mga court, mga miss gay, ganyan, kasi yun ang pinakamarami. So kung mag-cater man ako ng concert dito sa lugar namin, bilang na bilang mo lang pag may concert. Yes, kikita ka isang beses malaki. Ang tanong doon is yung
manpower mo, paano naman sila pag wala kang event, no? So ikaw na may-ari, yes, maaring buhay ka isang buwan, meron kang isang labas sa isang buwan, malaking concert. Ang tanong nga doon is paano yung manpower, yun naman yung downside niya. Kaya pagka sa mga ganito naman na maliliit na event lang, na halos araw-araw may labas kami, so may kita ang may-ari, may kita yung mga staff. So balik tayo dito sa mixer. Very ano lang ang ano nito, ang connection niya. Yung layout niya, physical layout niya is parang sa ordinaryong ano lang din, ordinaryong analog mixer, no? May mga input siya diyan. Tapos may anim na auxiliary, yes, 6 na auxiliary. Yun ang kagandahan pagka sa ganitong mixer, no? Ang dami mong magagawa na dahil 6 ang output niya. So primarily ako isang out sa sub, isang out sa monitor, kung may delay ka, kung hihingi si videographer sa'yo, tapos kung meron ka pang isang ibang speaker na nasa mas malayong part ng venue. So very flexible pagka marami kang auxiliary out. Tapos meron kang dalawang main out dito, power switch tapos phantom, okay? Tapos dito naman iPad ang gamit dito. So pagka ganito yung mixer mo, wala ka ng mga external processor na kailangan, puro internal na. Okay? So tulad nito, kung makikita nyo may bakanting ganyan, kasi ang naka-display lang yung may mga naka-input lang. So ang naka-input ko lang dito is channel 9, 10, 14, 15, 16. So ganun din dito, 9, 10, 14, 15, 16. Okay. Nakalink yung 15 and 16 kasi naka-stereo siya. Eto. Okay. Reverb. Tapos yung main. So kung ilalabas mo lahat yan, i-check mo lang lahat yan. So naka-display na siya. Kaya lang ang hirap pagka ganyan, igaganon mo pa. Halimbawa magkahiwalay, nasa kabilang dulo yung mic, nasa kabilang dulo yung music input mo, gaganon ka pa. Kaya pwede mo siyang iset dito na ang naka-display lang kung ano lang yung may input ka dito. Okay? Para at least hindi ka nagaganon, naka-display na. Pwedeng mag-display dito yung dulo, I mean yung 1 and 2, tapos 15, 16. Yun ang kagandahan sa kanya. Tapos ito yung main. So paano pagdating sa mga processor? Ito yung equalizer. Equalizer ito ng main natin, ng main output natin. Okay? Tapos usually naka-flat lang ako dyan. Ginagamit ko lang itong main EQ ko pantanggal ng feedback. So sa mic na gamit ko ngayon, ito lang yung mga binaba naming frequency, kaya wala na siyang feedback. Even sa analog, ito yung kagandahan ng mayroon kang equalizer para matanggal mo yung feedback. Pero ito nakita ko sa ibang, nasa isang restaurant ako nung nakaraang gabi, meron silang acoustic, in-house yung gamit nila. Nakita ko yung gamit nilang EQ na dual 15 band, nakaganyan. Hindi ko na isasagad dito para hindi maapektuhan na yung ano ko, yung nakaano ko kanina. So yan, nakaganyan. Traditionally na setup ng mga equalizer na sa mga analog set is naka V. Kaya naman pala yung tunog ng banda, hindi mo maintindihan yung boses. So hindi, kati-kati talaga ako, nilapitan ko yung, kasi duo lang sila, gitarista, tapos katabi niya yung analog mixer. Siya na rin yung pihit, in-house daw yun, hindi naman daw siya gaano nakakaintindi. Sa ilalim ng mixer may EQ, sinilip ko sa baba, dual 15, nakaganyan siya, naka V pareho. Sabi ko kaya pala
walang gaanong boses na maintindihan kasi yung mga frequency na doon sa mid na vocals nakababa kasi nga naka-V siya. So sa akin ang equalizer ko ang main ko, hindi ko siya pang ginagamit na pang tono actually. 'Di ba? Basically EQ equalizer is para pang tono. Pero ako dito sa main, ginagamit ko ang EQ niya pang tanggal ng feedback lamang. Okay? So ibabalik ko lang sa normal, sa flat. Pero minsan pag wala akong dalang subwoofer, nagbo-boost ako ng konti dito para medyo kumapal ng konti yung yung tunog. Pero dahil D15 naman yung dala ko ngayon, makapal na yan, kahit dito lang, halimbawa ito yung input ko sa music 15 and 16, dito yan galing sa laptop, audio out, papunta ka dito sa in 15-16, ito siya. So per channel ganun din, may EQ ka rin per channel. So dito na ako nag-boost ng konti. Okay, instead na dito ako nag-EQ sa per channel. Okay, so iwasan niyo yung ganung setting na ginagawang pa-V, no? Kala kasi madalas ganun yung, ewan ko ba paanong naumpisahan yun sa mga preset na mga stereo nung araw, kasi may ganung setting pag makikita mo naka-V ganun. Yun nga lang, pagdating sa kantahan, yung vocals mo nawala na lahat. Okay, so sa EQ hindi natin sineset siya base sa nakikita. Yung iba kasi pag nagtanong sa akin anong shape daw ba ang maganda pagdating sa EQ, hindi mata ang pagbabasihan kundi yung tenga. Regardless kung ano maging itsura ng maging shape ng EQ mo, ang importante yung yung magiging tunog niya maganda. Okay? Pasensya sa boses ko at may sipon ako. Okay? So nasa channel 15 and 16 tayo. Nandito yung EQ niya. Pag slide up ko yan, nandito yung kanyang compressor gate. Ito hindi pa ako bihasa dito masyado, hindi ko pa ito maituturo sa inyo. Ako naman yung ginagamit ko dito is sariling tenga ko. Alam ko kaya hindi ako, talagang bihirang-bihira ako masiraan ng gamit. Nasiraan ako ng mga audio center ko na D12 twice, pero hindi ako ang pihit nun yung mga beta 3 ko na wala namang mga built-in compressor limiter, yon never ako nasiraan sa halos magpipitong taon na nila sa akin. Never yun nasira sa akin dahil alam ko sa sarili ko yung limit ng mga gamit ko. Okay? Tapos dito yung auxiliary, no? Dito mo iseset yung auxiliary out mo. Halimbawa, sub. Kung kumuha ka ng sub dito sa auxiliary 6, dito mo siya itataas. Ayun, no? Auxiliary 6, sabi niya, beta 3 sub. So dito mo siya itataas, no? Tapos yung usually yung number 5 ko, pag may acoustic ako o may banda, sa auxiliary 5 siya nakalagay. So dito mo siya itataas. Okay? So and so on. Ganun siya. So lahat yan per channel meron siyang kanya-kanyang ganoon. Okay? So hindi ako expert pa sa sa master fader pero madali siyang gamitin. Ewan ko lang sa ibang mga digital mixer, pero sa mga nakapagsabi sa akin nung ini-inquire ko to, eto na yung talagang user friendly. Kaya naman 2 unit yung ganito ko. 2 parehong unit ng DL1608. May mga mabibili kayo nito second hand, pero brand new wala na kasi phase out na. Ang kasunod nito is yung rack mounted na DL16S naman ang model. Gagamit ka pa rin ng iPad, pero hindi na siya nakadock na ganito. So same purpose lang, pero kung maliliit na setup lang ng ganito naman, okay pa rin ito. Dito yung input mo, papunta dyan sa speaker mo, kung may banda ka doon. Pero kung mga malalaking setup, gumagamit ka ng mga snake cable, snake wire, maganda rin yung isang model, yung DL16S or yung 32, mas mahabang channel niya. Okay? So
Yung mic, ganun lang, naka output ng mic, naka in lang dito. Tapos sa left, papunta doon sa isang speaker, right, papunta dito sa isang speaker. Pwede kayong mag-mono kung gusto nyo. At ganun lang, basically yung set namin. Ito yung tinatawag ko nga basic digital set. Kasi yung iba sinasabi, basic setup ba yan? Ang gaganda ng mga gamit mo. Basic pa rin naman yan, na-upgrade lang yung mga gamit. Para mas maganda ang tunog, hindi ka mahihiyang ipasok sa magandang hotel yung mga gamit mo. Pag branded, magaganda, bago lagi. Kaya magaganda pagka yung mga gamit alam nyong ingatan. Yung mga gamit nyo, walang gas-gas, walang mga kalawang, even sa mga cable ko. May mga color-coded ako na cable, pero karamihan, ganito lang ang kulay niyan. Chrome, para pare-pareho lahat yan. Okay? Tapos sa mic, Joson ang gamit nating mic. Thank you kay Sir Francis Joson nung nakaraan sa pag-entertain sa atin nung Music Manila. Joson Everest ito na version 4. 4 ba ito, Michael? Hindi ko na alam. Hindi ko sure kung version 4 ito, 3, nakalimutan ko na. So, pag maganda ang mic, hindi ka rin mahihiyang ipagamit sa host. Diba? Even yung mga speaker. Ang mga speaker ngayon, maliliit na, puro active na yan. Nasa likod na yung amplifier niyan. Yung iba kasi ngayon, ang mindset, may mga amplifier pa rin. Tinatanong pa rin kami, ilan ang dala nyong speaker? Malalaki ba? Ilan ang amplifier nyo? So, modern year na po tayo ngayon. Nasa 20th century na tayo. Ilang taon na ang mga lumipas nung na-introduce ang mga ganitong speaker. Sasabay tayo. Kailangan sasabay tayo sa technology, sa trend, para din. Kasi yung mga kliyente, karamihan ngayon is may idea na rin sa mga ganito. Siyempre, kahit ako man ang kliyente, pipili ako yung supplier na nakasunod sa trend, nakasunod sa mga bago. Dahil for sure naman, ang output niyan ay talagang top quality rin. Okay? So, dati ang mga speaker talagang malalaki, dual 15, nakabulet pa. Malalakas ang tunog, yes, pero ang kwan kasi ngayon ipaliitan na. Siyempre hindi naman pwedeng mga ganong kalalaki ipapasok mo sa venue na ganito, naka-carpet pa, nakakaya pagka nagpasok ka ng mga sobrang laki na speaker, tas yung mga kable mo, mga naka-twist na, luma, iba-iba ang itsura. So, yun ang punto ko lagi sa inyo, na maganda ang mga gamit natin laging bago. So, para maging bago lagi ang mga gamit, ingatan para hindi agad maluma. Hindi naman pag sinabing kailangan bago ang gamit, kailangan bibili ka lagi ng bago, papalitan mo lagi ng bago. No, hindi ganun. Iingatan mo siya para tumagal siya at i-maintain mo, pwede mo punasan para lagi siyang magmukhang bago. No? Tapos lalagyan ng pangalan para pag may naiwan kayo sa mga venue na ganito, may contact sila sa inyo para maibalik. Diba? Even yung battery, di ba nakita nyo last time, ito puro balat-balat na tong mga to, madudungis na. So, one way para magmukhang bago ulit sila, pinalitan natin ng ano ba tawag dito? Yung pabalat nila, yung casing nila, para at least magmukhang bago, na hindi naman kailangan bibili na naman ako ng bago. Kasi magastos Tsaka ang parenta natin, ako particularly, hindi naman masyadong mahal ang parenta ko rin, pero hindi rin sobrang baba. Nasa mid-budget kasi ako Ayan na naman yung usapang budget na naman. Sigurado tatanungin na naman sa akin, Sir Marlon, magkano po yung actual na setup mo na yan? Tatanungin na naman ako. So, sige, sasagutin ko na sa inyo, didiretsuin ko na sa inyo, pero pakiusap ko lang, wag lahat iasa sa akin ng pricing dahil magkakaiba tayo ng lugar. Maaring nasa city ako, nasa province kayo, hindi nyo pwedeng i-apply yung yung price sa city, hindi nyo pwedeng apply sa province, hindi kayo bebenta pagka ganoon. Yun ang point ko lagi sa inyo, kaya wag kayong magtatampo sa akin kung minsan hindi ko sinasagot. Itong particular set na ganito, kung nasa city ka, since naka-digital ka, at pati yung controller ng ilaw mo, ang laki, magkano worth yan? 24,000. Itong ganitong set is nasa 40,000 din. Tapos ang mga speaker mo, mga latest, may dalawa kang moving head na bago, 2 beses ko palang ginamit yan.
O, pwede mong iparenta itong ganito sa 4 hours to 5 hours event ng 8,000. Tapos meron kang 2 manpower. So imagine kung nagre-renta ka ng sasakyan, ibabawas mo pa doon, babiyahe kayo. Kaya mas maganda yung may sarili kang sasakyan para yung budget mo is ma-maximize mo. I-goal nyo yun na meron kayong sariling service kasi kung lagi kayo nagre-renta. Ongoing Tapos pa rin ang yung paparenta event. mo, 5K Wala lang, naman 6K siyang lang. formal Kung na matigil sa'yo, program. hindi ka makakapag-upgrade. Ganyan lang, na. may nagpresenta mag-host lang at ganyan lang, pinapasayaw lang sila. Nandito na ako sa labas. Tignan nyo tong Corvette, oh, nasa 6th floor. Ayan, tignan nyo yung frontal namin, napakakulay. Lumilights na full color yan, 60 by 3. 4 na piraso lang yan. Tapos yung dalawang tuna na T290 natin. Okay, so lumabas na ako kasi yung tugtugan baka ma-detect ni YouTube, makapiright lang. Kaya yung nakaraang vlog ko, hindi ko na nilagyan ng background yung dulo, ang haba nun, yung mga slideshow ng photo dun sa Music Manila, yung mga na-meet nating mga subscriber. Hindi ko na nilagyan ng background at baka ma-copyright lang. Kasi minsan kahit na yung mga nada-download mo na royalty-free music sabi, pero nakaka-copyright pa rin ni YouTube, kaya hindi na talaga ako gumagamit ng background music sa mga vlog ko na ganito. So hanggang dito na lang ang video na ito, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Sana nagustuhan nyo yung ating tuna na T290 na moving head. Hopefully madagdagan itong mga to. See you sa mga susunod nating event vlog.